Good day, everyone. This is Midshipman Silorio, and I'm here with Midshipman Rivera together with Second Officer Junel Kahurao. Sir, very good day, sir. Very good day to everyone and to all my followers out there. So our topic for today is interview namin si sir. So first question, sir. Name and age and occupation, sir. Second Officer Junel Kahurao. My age now is depends on how you look at me. I'm at 38 years old now, so ano yung next isa ba? Occupation, sir. Occupation is farmer. Sa UMA. SMM faculty, syempre. So, dati, sir, ano kayo? Yes. Active seafarer. I'm not an active seafarer anymore. I'm already been here at Ames for 10 years. 10 years. So ibig sabihin, hindi na ako nagbabarko for 10 years na. How many years have you been working on board, sir? Years, 6 years lang eh. 6 years. Yes. Simula from the start, yes. That is, actually 6 contracts kasi hindi pare-pareha sa mga kontrata eh. 6 contracts na. Hindi naman kasi lahat ng mga kontrata is 1 year. So bali, sir, yung kontrata na yun, like, anong standard? 9 months, 6 months, may ganun 10 months, ganun ang mga kontrata. And pinakamatagal nyo, sir? 11 months. 11 months ang pinakamatagal nung kadete ako. What is your rank on board the vessel? Standing. So, ang position ni sir is second officer. So, sir, pwede bigyan nyo kami ng background kung anong work ng second officer, sir? Well, as a second officer, you are a navigating officer eh. Kasi you are in charge in voyage planning. So, lahat ng plano, before your vessel go on sail, so you have to check everything, no, ilatag mo lahat dyan kung ano yung mga dapat gagawin sa navigation. Okay, so that includes also yung mga fuel consumption, water, yan, yung mga safety measures, precautionary measures, mga ganon. Okay, ilatag mo dyan yung mga paper chart, mga ECDIS mo, yun. So, yun. So, nabanggit nyo, sir, voyage planning ang trabaho ng navigational officer. So, sir, pwede po ba kayo mag-list ng, like, example ng ruta nyo, sir, na mga pinuntahan nyo, sir? Like, actual na napuntahan nyo, sir? Okay, preview, last ko na napuntahan bago ito is Cubao, Quiapo. sa barko, sir, sa barko. Okay, sa barko is actually Asia, that is Tokyo, baba dito sa Singapore, yan, tapos punta dito sa may Bangladesh and India, yan. So I've been also in Denmark, New York, ganon sa US, and sa some part of Africa, meron ako doon Madagascar, South Africa, Kenya, yan, Yemen. Ayun yung mga napuntahan ko mga ruta. So lahat ng binabanggit niyo, sir, yun yung ginawa niyo mismo na voyage plan? Yes. Actually, hindi naman first time yung barko doon. So meron na kaming existing na passage plan. So kumbaga in-enhance na lang. Kasi minsan, lalo-lalo na doon sa may Yemen to Kenya, kasi dadaan kayo ng Somalia. So minsan dito kayo sa may bandang 200 nautical miles, minsan dito sa 600 nautical miles, ganun. So but anyway, yung kumbaga yung mga external factors na ma-encounter mo, so mga hangin, ganyan, no. So as usual. So additional information, sir. Sa lahat ng nabanggit niyong ruta, sir, ano po yung pinaka-challenging doon sa mga yung mga in-enhance niyo or parang mga ginawa niyong ruta, sir? Actually, pinaka-challenging yun, yung sa Somalia na yun. Oo, dadaan kami ng Somalia, no? Kasi siyempre, pirates area yun eh. So, andun kasi yung security, no? Kasi minsan, pag dumadaan ka doon, you are ensuring your security, but sometimes, nako-compromise yung safety. Kasi siyempre kapag dumaan kami dun sa pirates area, lalo sa gabi, pinapatay yung mga navigational lights, di ba? Tapos pati yung mga bintana namin tinatakpan. Siyempre, ang gamit lang namin talaga doon is pati AIS patay din, ang ginagamit lang talaga is radar. Diba? So ibig sabihin,
hindi nila kami ma-identify or other vessel also doing that, so we cannot identify them. Ganun. So yun yung pinaka-challenging for me. Now, pangalawa naman is siguro yung sa biyahe sa norte. Pero hindi naman kami kasi nagtagal doon eh. Pero ito talaga yung pabalik-balik kasi kami biyahe namin Yemen to o sa Somalian area na yan. Dubai, Yemen, ganun. Tapunta dito sa Kenya, no? Tanzania. Nakakatakot talaga yun. Oo, takot nga ako. Ganun. Lalo na sir, pag kayo nag-duty ron sir, pag nakasarado lahat ng navigational lines. Oo, lahat siyempre kayo naka-standby ron sir? Hindi naman, kumbaga alert lang. Kumbaga may lang kami, siyempre may sound signals na na general alarm o just in case ganun. Then may man kami kasi may drill may briefing kung sakali man marinig mo yung alarm, gagawin ganun. So, nakakatulog naman ng maayos ganun. So, thank you very much, sir. That's all the questions that I have. Let's move on to Michipan Rivera. What is your leadership style on board? Okay, so dito sa AIMS yung leadership style is yung setting as an example. Setting as an example kasi kung nakikita ng mga followers mo na ikaw mismo ang sumusunod, for example, sa mga regulation, sa mga policies dito sa school, definitely susundin ka nila at saka nandun yung respeto at saka yung tingin nila sa iyo na may paggalang sila, na may dignified kumbaga, no? Because di ba, if you are a good leader, you must be a good follower. Diba? You cannot acquire a good follower if you are not setting yourself as a good follower also, di ba? So yun siguro yung pinaka masabi ko na setting as a good leader. Grabe. Wala nang follow-up question. Nandun na eh. Setting us as example. Ganun sumagot, guys. So, as a professor yun, sir, or pareho na? As a professor and... In general, of course. Kasi I've been also in administration. Kumaga, naghawak ako ng mga coordinatorship, no? So, naghawak ako ng mga tao, how you manage them with regards doon sa students, sa mga faculty, and some others. No? So, it is yung, alam mo yung adjustment that how you are going to let them trust you, let them follow you. But of course, yun nga sinasabi ko, set yourself as an example first. Ano tawag doon? By following, no? By following the regulations, the policies, then everything will follow also. So, next question, sir. Marerecommend nyo po ba yun sa mga young and aspiring seafarers na nag-aaral ngayon dito sa AIMS? Yes, definitely, yes. Diba? Kasi hindi ka makaka-acquire ng mga followers kung walang engagement. Ganun na yan, hindi mo mapapaniwala, no, yung mga followers mo kung ikaw mismo nakikita nila na hindi ka naman kapanipaniwala. Ganun ba? Diba? So, ibig sabihin, you have to set yourself as an example in everything. Diba? Sa mga forma mo, no, sa salita mo, diba? Sa tindig mo, sa pagsunod mo sa mga regulasyon. Ganun. Okay. Grabe. Sobrang ganda ng guys. Talagang wala nang follow-up. So, next question tayo, sir. So, next question tayo, sir. Bilang isang seafarer dati, sir, or navigational officer dati, of course, sir, naranasan nyo na po ba yung close quarter situations? As in, talagang nasa harap nyo na yung barko? Yes, so, actually, ang mga pinakamaraming sitwasyon ko is yung mga fishing vessel. Sa China, yes. China and Bangladesh. Bangladesh ang marami dyan. Yan, sa area na yan ng maraming mga fishing vessel. And then, paano nyo po masasabi na nasubok po yung leadership nyo as a navigational officer on that situation, sir? Ayun, tinaboy ko sila. Joke lang. Siguro kasi kung knowledgeable ka especially sa call regs, no? Kung knowledgeable ka sa call regs, you are confident enough to decide, no? Kasi ang pinag-uusapan kasi dito is decision making and also experience, no? But then also by the guidance of our captain, no? Kasi kung sa first time ko doon na dumaan doon, ginaid niya ako, then nalaman ko kung ano yung sitwasyon doon. Then after that,
natuto na ako. Then pagbalik namin doon, so alam ko na yung strategy na gagawin ko kung just in case na maka-encounter ako ng ganong sitwasyon. Diba? So siguro ang masasabi ko is yung pagiging knowledgeable sa Colregs especially. Kasi Colregs is our guide kasi sa navigation. Diba? Yun guys, so alam nyo na, kailangan nyo pag-aralan yung Colregs because yan ay magsisilbing Bible ng mga seafarer. So, ito last sir, bonus question. Yes. What is the most important role in the Colregs? For me, the most important role in the rules. Rule lang sir. Rule 5. Rule 5. Rule 5 talaga, lookout. Kasi lahat ng mga ginagawa mo dyan, wala kang magagawang decision making kung hindi mo i-apply yung proper lookout. Diba? So, hindi mo malalaman na there is a risk of collision, hindi mo ma-apply yung action to avoid collision mo, hindi mo masasabi na it's on situation yan, hindi mo masabi na crossing situation yan kung hindi ka nag-perform ng proper lookout. Yes, sir. And having a proper lookout, it enables the navigator to assess the situation if there is a risk of collision by conducting of what we call an appraisal or systematically collecting data using our all available means. Yeah. Abisado eh. Dito ba yan? Wala na yan, sir. Bonus lang yan. Bonus lang yan. Okay na, sir. Okay na, sir. What nationalities have you worked with? Mostly Ukrainian. Kasi sa Marlo, mga Ukrainian yan. No? At saka mga German. Ukrainian, Romanian, saka Polish. German. Yan yung mga nakasama ko. And half Filipino, half Ilonggo. So, ayun nga sir, nabanggit nyo, mga Ukrainian sir. How about yung leadership style ng captain nyo sir? Ano yung napansin nyo sa leadership style nyo sir? Sa leadership style ng mga puti? Sir. Hindi siya ganun ka-strong kung i-compare mo sa mga Pilipino. Kasi actually yung ano nila, yung style nila is bibigyan ka ng task. Okay? Then, magre-report ka lang sa kanya kung ano na yung result. Pero yung sabihin na monitoring, diba? Yung habang ginagawa mo, andun siya yung monitor. Parang wala silang ganon. Kung compared sa mga Filipino sa mga Pilipino na may natawag na hands-on ba? Hands-on kasi talaga minsan yung mga Pilipino. Mga puti kasi ganon. Siguro, baka tamad lang sila pumunta sa tech. O di kaya may other ginagawa, pero yun lang na observe ko. Okay, sir. Follow-up question, sir. Mixed crew or full crew, sir? What would you prefer? I prefer mixed. Why is that, sir? Because I love fruit punch. Yes, sir. Joke lang. Mas maganda kasi kung mixed, no? Kasi nakaka-learn ka ng culture from other nationalities. Yun ang masasabi ko. And kumbaga yung yung acceptance, no? Minsan kasi may mga ugali tayong mga Pilipino na parang nag-evolve lang within our area lang, no? Within our culture lang. Kasi minsan kasi maganda kasi kung may bahid ng ibang lahi, no? May mga mix ng ibang lahi. Kaya parang nare-regulate. Nare-regulate yung mga ugali natin mga kung puro tayo mga Pilipino. Ganun yung para sa akin. Kaya mas okay sa akin yung mixed crew. So, mixed crew kasi Bisaya, Ilonggo, Waray. puro Pilipino pa rin. Pilipino pa rin yun. So, ayun, ibang lahi lang. So, any more questions, Rivera? Pero ang dami na niya So, I guess that would be all for our interview today. Sir, baka may gusto kang sabihin sa mga manonood? I-plug mo rin yung mga channels sa YouTube. Lalagay rin namin dyan, sir. Naman, siyempre. Ito pala sa mga nakakapanood nito, alam ko na napanood nyo to, so manood kayo. So, please like and follow. Like and follow my Facebook. Omaricano channel at saka yung nag-trending natin na Boxing the Compass sa TikTok. Yan. At
Sir Kaj naman yon, no? So sa YouTube, no, marami tayong mga maritime tutorials sa YouTube at Sir Kaj Umaricano yung account natin doon. So kung gusto niyo mag-review about maritime, so punta lang kayo doon sa YouTube at sa TikTok, marami doon. Kasi sa Umaricano channel kasi random ang ating mga videos doon sa Umaricano channel sa Facebook. Okay? So maritime tutorials, TikTok and YouTube. So please subscribe and don't forget to share. Oh, thank you very much, Midshipman Silorio and Rivera, so for choosing me as interviewee sa subject nyo na aptitude for service. Ano? So it's a big honor to me na ako yung pinili ninyo. Okay? Kasi alam ko na may marami pa akong maitutulong sa inyo. Okay? Kasi that's why I'm doing this mga vlog na ito, yung mga maritime tutorials natin. Kasi I want to help the students, most especially those na hindi nakakasabay, no? So, panoorin nyo ulit yun sa ating YouTube, TikTok, and Facebook account. Thank you. So, thank you very much, sir. Okay, thank you. Sir, thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.